tuloy. Si Attorney Libayan. Nais ko lang pong sabihin ng membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members sa pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors at webmasters. Sa pamamagitan ng pag-hire ng editor at webmaster. Saan kukunin? Doon sa membership. So nag-member ngayon ako. Kasi maraming perks eh. Baka may mako kayo, naglagay na siya ng isang video, sablay ka pa rin. Scammer pa rin yung batas natin. Ngayon, hindi niya tinupad yon. So ngayon, pagtitiwalaan pa ba ninyo ang dalawang scammer na ito? Tandaan niyo, every time na magbabanggit ako ng scammer dito, ang tinutukoy ko yung channel ha. Tsaka ko nasasabihin kung scammer o hindi yung may-ari ng channel. Ang tinutukoy ko yung scammer dito, yung channel. Magtitiwala pa ba kayo sa dalawang scammer? Sige, kayo sumagot. Magtitiwala pa ba kayo? Simple pero rock, di ba? Dito, ubos ang pera nyo. Tandaan nyo guys ha, itong scammer na channel na batas natin, nagtuturo ng mali yan. Kakasuri nga lang kagabi. Hindi matagal na nag-chore yun, maraming mali na tinuturo itong batas natin channel at ito, pinapahamak niya mga vlogger. Nagpapahamak ito ng mga vlogger at nagtuturo ng mali. So okay na, kilala na ninyo yung dalawang scammer na channel. Okay? Una, si Michael Machatae. Ikalawa, itong batas natin. So okay na tayo, naipakilala ko na sa inyo. Pupunta ngayon tayo sa content ni Bantot kagabi. Okay? Tignan natin. May punto ba si Bantot? O nagpag-grandstand? Ito dapat, dito sa content ko, dito tawagin yung IBP. Ito dapat. Dahil itong content ko na ito ang kakatakutan ni Libayan. Kung paano tumakbo si Libayan sa akin sa live stream niya. Nag-live stream si Libayan eh. Nag-comment ako. Ayun, nagpaalam. Nagpaalam. Takot kayo Meliak. Akala ko mo paglalaruan ako ng phone mo. Ano nangyayari? Kayo pinaglalaruan ko ngayon. Hindi lang ang phone mo, pati kayo. Pinaglalaruan ko. Ano ang argumento nyo sa akin? Okay, may pakilala ko na ang dalawang scammer. So punta na tayo dito ngayon sa content ni Bantot. Papakinggan natin tong content ni Bantot ha. Pakinggan natin to. Malinaw ang sinabi niyang walang grave scandal at ang pagkikipagtay. Malinaw daw walang grave. Kayo talaga naglalaglagan kayo, nagpapahamakan kayo, ha? Ano naging papahamakan yun? Malinaw naman talaga na sinabi ni Libayan na walang grave scandal. Ikaw nakabase ka sa ulo ni Libayan, bobo yan. Hindi bulaklak ha, yung ulo niya, bobo. Ba't ayaw mong i-play yung video ko na binabanatan ko si Libayan? Takot ka na marinig ni Libayan, nanliliit ka. Ha? Paano naman kayong bobo eh? Tuloy. Tandaan nyo guys, yung sinabi ni Scrutiny dito, totoo yun. Sinabi ni Libayan na walang grave scandal. Totoo yun. Tuloy. Pahamak yung isa't isa. Ano pinahamak yung isa't isa? Totoo naman yun. Tuloy. Multiple, cyber boomer. Multiple scammer online. Multiple online scammer. Mga scammer. Nagsama. Nagtanggulan yung parehong scammer. Sino isang scammer? Si Michael Machatae. Sino ikalawang scammer? Yung channel na batas natin. Dalawang scammer nag-collab. Yan ang hindi nila kaya sa atin. Bakit dito sa amin walang pera-pera? Hindi monetize ang channel ko. Walang pera-pera dito. Bantot! Tuloy, Bantot. Sana dito members only para may mapanood mamaya. Hindi talaga. Tinag ko Supreme Court tsaka IBP dito eh. Dapat nga rin pala itag ko yung Supreme Court tsaka IBP dito, ano? Anyway, ito. Pupunta na tayo sa pinaglalaban na itong scammer na ito. Pakinggan natin to, ha? Saan ba? Dito, ayan. Ito yung sinasabi niya. Good evening din sa si Carlos Gales. Ang pagsesex po ba sa public places ay grave scandal? Hindi po, wala akong kasong grave scandal. Sabi, wala raw kasong grave scandal. Sino may kasalanan? Di ang bobong abogado na yan. Tandaan niyo, hindi lang bobong abogado yung Libayan, may tanga-tanga pa yan. Ang daming mali niyan. Bakit ang sinagot mo, Bantot, yan? Ba't hindi mo sinagot yung tungkol sa motel ko? Hindi mo kaya. Baon na baon si Libayan doon. Anyway, sa ibang araw natin pag-uusapan yun. Dito muna tayo. Totoo ba na may walang grave scandal na sinabi si Libayan? Meron. Wala daw eh. Walang ganun. Ano ang sinabi niya? Wala akong kasong grave scandal. Pwede rin yung sa Safe Spaces Act yan. Pwede rin sa Safe Spaces Act. So dalawa ang pagkakamali dito ni Libayan. Ano yung pagkakamali ni Libayan? Una, walang grave scandal. Ikalawa, pasok sa Safe Spaces Act. Ilan ang pagkakamali ni Libayan? Dalawa. Tandaan nyo ha, mga kabatas, saksak nyo sa puwit nyo to. Dalawa ang pagkakamali ni Libayan. Walang grave scandal at Safe Spaces Act. Paborito ni Libayan yung Safe Spaces Act. Baon na baon ka sa kabubuhan mo dyan, Libayan. Tuloy. Yung pagsisex sa public places. Yun. Pero wala akong kasong grave scandal. Inulit niya pa yung katangahan niya. Proud ka pa niyan.
Yung nagtatanong pa na, yung pa mga tinuturuan mo, nagtuturo sa'yo, ganyan ka kabobo, nagpapatunay lang yan na bobo ka talaga, Libayan. Hindi bulaklak ang bobo ka, kundi ikaw mismo, Attorney Rani Randolph Libayan, bobo ka. Gets? Siyempre gets. Kaya nga takot ka sa akin, Libayan eh. Kaya nga takot ka eh. O, tuloy. Tuloy, bobo abogado. Alarms and scandals siguro yung iniisip nyo, pero hindi ko alarms and scandals yun. Ito si Trix Escandor. Pasuyo po, attorney, naririnig ko po na mag-abroad daw po itong tax. Ito yung sorry daw na sinabi. Pakinggan natin. Okay. Sorry. Sorry. Meron pala. Sandali ha. Meron pala. Sorry. Sorry. Oo. Hindi ko. Nakalimutan ko ito. Ito, Article 200, grave scandal, sabi niya, it is a crime consisting of the performance of or doing any act which is highly scandalous as to offend against decency and good custom. The act, either a physical observable activity or audible noise, both of which scandalizes those who see or hear them. As for Pinlay ko, boy bantot ha, pinlay ko, nakakaya sa'yo eh. Para ipakita ko sa'yo kung saan kayo nagkamali, kaya ako piniplay. the act of engaging in a torrid kissing, urinating, or defecating, or going around in scanty attire or Safe Spaces Act yun. Safe Spaces Act. loud, obscene sex noises. They must be either in a public place where people usually go or congregate, such as in parks, movie houses, bazaars, malls. In these places, the presence of third persons is not required within public knowledge or public view. This refers to private houses, rooms, grounds, veranda, but the noises made are so loud or the acts can be seen by third persons. The third person must not, however, be a peeping Tom. The act must not... Baka sabihin kasi nila kapag hindi ko pinlay ito, ay, wait, not in good faith ka. Naliyak, not in good faith ka. Alam mo kung sinong not in good faith? Si Libayan. Sa sobrang galit niya kay Rapi Tulfo, puro katangahan ang pinagkakakalat. Kailangan pang i-correct sa kabobohan niya. No? Tuloy. must not be punished under any of the provisions of this code, as this is a crime of last resort or catch-all crime. Oo nga. The scandalous act affect public morals or sensitivity and have nothing to do with violations of public peace and tranquility. Thus, two persons fighting or shouting at each other in a public place would constitute alarms and scandal. But when the same two persons engage in a striptease contest in full view of people, the act would be grave scandal. Ayan. Article 200. Catch-all phrase daw ito. Mali ako dun sa sinabi ko kanina, Carlos Gales, no? Pasensya ka na. Mali raw yung sinabi niya kanina. Totoo, meron niyang grave scandal. Tapos grave Totoo na meron niyang grave scandal. Okay. Nagsorry ka dyan dahil sa katangahan mo at kabobohan mo. Ang tanong ko sa Libayan, nagsorry ka ba rin sa Safe Spaces Act? Hindi. Pwede may mali ka pa rin. Nakita niyo? Nakita niyo ba yung mga kapatid? Ano ang sinori niya? Grave scandal. Dalawang kabobohan na sinabi mo rin, Libayan. Sabi mo, walang grave scandal. Ikalawa, Safe Spaces Act yan. Hanggang ngayon, dala-dala mo yung Safe Spaces Act na yan. Di ba kakalatalo mo lang kay Rapi Tulfo? Sabi mo, 32-0. Tanga! Natalo ka! Na-dismiss! Yung isinampa mong kaso, bobo! Na-technical ka pa, bobo! Ganun ka bobo yung abogado na yan. Sabi ko sa'yo, Libayan eh. Tayong dalawa magbardagulan eh. Tayong dalawa, ililitaw ko ang kabobohan mo. Kasama yung scammer mong vlogger. Alam ko re-rebat ni Boy Bantot sa akin. I-re-rebat niya, burol. Nag-sorry ba siya? Doon sa doon sa grave threat. Pero dalawa ang punto rito. Safe Spaces Act, hindi ka nag-sorry. Walang ganun. Ngayon, eto. Pupunta tayo kay Fiscal EJ. Not in good faith daw eh. Puntahan natin. Tignan natin kung not in good faith. Ha? Tignan natin. Punta tayo dito kay Fiscal EJ. Okay. At ipapakita ko sa iyo mamaya, Libayan, ikaw ang not in good faith. Tsaka kay Boy Bantot, ipapakita ko kayo ang not in good faith. Pakinggan. Good day sa lahat. Wala daw kasong grave scandal ayon kay kanino? Attorney Libayan. Sa debate ay talunan. Tandaan niyo, ang tumalo sa debate kay Libayan, walang iba kung hindi si Fiscal EJ. At kung mapapansin niyo, may question mark dyan. Yun ang hindi napansin ni Bantot. Wala daw kasong, may daw, di umano. Wala daw kasong grave scandal ayon kay Libayan. So alam na natin, meron salitang daw at saka meron Libayan. Ikalawa, sino ba ang sinagot ni Fiscal EJ dito? Si Libayan ba? Hindi naman si Libayan eh. Epal lang kayo mag-amo. Hindi better half eh. Better scammer. Yun. Better scammer, mga scammer. Sabi ng Ilocano, scammer. Sige, tuloy, mga scammer. Tuloy. Si Fiscal EJ po ito. Kanina may nagtimbre sa akin na di umano, sinabi raw ni Atty. Libayan in one of his live streams na Sinabi raw ni Atty. Libayan sa debate ay talunan.
tangang vlogger na lawyer, yan si Attorney Libayan. Wala, ligwa ka talaga sa akin, Libayan. Ligwa ka talaga. Dati babanta-banta ka pa ng kaso, ngayon nga ka na. Nasa gedli ka na lang, umiiyak. Kapag nag-comment ako dyan sa comment section mo, tumatakbo ka. Bakit? Maraming salamat po mga kapatid. Matulog na tayo. Tuloy. Kasong grave scandal. May nagtanong kasi sa kanya kung grave scandal ba ang pagsisex in public places. At heto ang sagot niya. Ang pagsisex po Tandaan ka, kaninong video ito? Kay Scrutiny. Video ni Scrutiny ito. Yun ang sinasagot dito ni Fiscal EJ. Video ni Scrutiny. Tuloy. public places ay grave scandal. Hindi po, wala akong kasong grave scandal. Wala akong kasong grave scandal. Ngayon, naninisi ka sa kabubuhan mo. Kung hindi ka pa i-correct, hindi mo pa itatama yung katangahan mo. Tuloy. No. Wala akong kasong grave scandal. Pwede rin yung sa Safe Spaces Act yan. Yung pagsisex sa Safe spaces ako ng mukha mo. Tuloy. public places. Yun. Pero wala akong kasong grave scandal. Alarms and scandals siguro yung iniisip nyo, pero hindi ko alarms and scandals yun. Malinaw ang sinabi niyang walang grave scandal at ang pakikipagtalik daw in public ay nagpo-fall under the Safe Spaces Act. Yan. So, ano ito? Tandaan nyo guys si Scrutiny po ay hindi lawyer. Kaya dapat ikaw bilang lawyer nagre-research ka. Tama yung sinabi ko sa content ko. Mag-resign ka na sa pagiging abogado mo, mag full-time YouTuber ka na lang. At least mas malaki pa ang kita mo, may panchicha ka pa. Hindi ang ginagamit mo yung salitang abogado sa pangalan mo para may magtiwala sa'yo. Dinadala mo sila sa katangahan. Ngayon, kung si Scrutiny, hindi niya nakita yung pag-sorry mo, kasalanan ba ni Scrutiny yun? Hindi niya kasalanan yun, kasalanan mo yun kasi bobo ka. Tuloy. To. Ano ang sinasabi sa Revised Penal Code? Article 200, grave scandal. Patay tayo dyan, Libayan. Baka naman may nalalaman si Libayan na di natin alam. Ang nalalaman niyang puro katangahan. Yun ang hindi natin alam. Wala daw kasong grave scandal ayon kay Libayan with question mark. Based saan? Based sa content ni Scrutiny. Kaya lang nilagyan ng question mark kasi hindi naman direkta kay Libayan Direkta doon sa content ni Scrutiny. Tuloy! As correctly pointed out by Scrutiny. As correctly. Ano sabi? Pointed out by Scrutiny. So tama naman yung inano ni Scrutiny. Wala naman mali doon. Walang mali doon. Kinorek niya yung katangahan ni Libayan. Ngayon, kung halimbawa kinorek niya, masama ba? Ha? Di ba kinorek ka rin doon sa channel mo? Libayan? Kung ikaw correct ka rito ni Scrutiny at iiyak-iyak ka dyan, wala ka. Pasensya ka na, bobo ka Abogadong bobo ka Libayan, tama ang ginawa ni Scrutiny dito, kinorek ka. Kaya napanood niya o hindi yung pag-iyak mo dyan sa channel mo, regardless, kinorek ka niya. Tandaan niyo, hindi lawyer si Scrutiny. At hindi masamang mag-correct. Kung hindi man niya napanood yung pag-correct doon sa kabila, hindi niya problema yon. Problema mo yung Libayan kasi bobo ka. O tuloy. Meron talagang crime na grave scandal as defined and penalized. Pakinggan nyo As correctly pointed out by Scrutiny. As correctly pointed out by Scrutiny. By who? Scrutiny. Sino ang kinorek? Sino ang kinokontent ni Libayan? Ay ni Fiscal EJ? Scrutiny. Saan naka-base si Fiscal EJ? Sa content ni Scrutiny. Kailangan ba niyang i-research? No, kasi nagtatanong si Scrutiny. Based sa content niya. Nagko-content si Scrutiny, sinasabi niya na mayroong grave scandal. Yun ang sinagot ni Fiscal EJ. Kailangan ba niyang i-research si Libayan? Hindi, kasi nakabase siya sa content ni Scrutiny. Regardless kung humingi ng sorry si Libayan o hindi, basta ang sinasagot niya si Scrutiny. Di ba? Ang correction ni Fiscal ay yung content ni Scrutiny. Yes! That's my boy! So ano yung sinasabi mo not in good faith? Ha? Kaya nga may question mark Marunong ba kayo tumingin ng question mark? Kasi kay Scrutiny, hindi direkta kay Libayan. Ibig sabihin ng question mark, tanong, tandang, pananong. Ano, ligwak? Imekos-mekos mo ulit. Ngayon, eto. Meron pa dito Meron talagang crime na grave scandal as defined and penalized under Article 200 of the Revised Penal Code. So hindi po totoo yung narinig natin kay Attorney Libayan na alarms and scandals lang meron. Ano ba ang grave scandal? Hindi totoo yung narinig natin kay Attorney Libayan. Totoo bang narinig natin kay Attorney Libayan? Yes. Based sa content ni Scrutiny. Tandaan nyo pinoint out dito ni Fiscal EJ na ang sinasagot niya si Scrutiny, hindi si Libayan. Nagets nyo? IBB pa more. Ito, tuloy. Performed the act against the woman's will. Here, the crime reverts if the Article 200 is no longer applicable. So malinaw na malinaw po na there exists a crime called grave scandal. Article 200 po of the Revised Penal Code. And as of today, hindi pa naman ho nare-repeal ang nasabing Article 200.
Now, if what Attorney Libayan meant when he said walang kasong grave scandal ay hindi grave scandal ang pagsisex in a public place but a violation of the Safe Spaces Act, mali pa rin ang sagot niya. Mali pa rin. Kung sasabihin niya na Safe Spaces Act yun, mali pa rin. Nag-sorry ba siya dun sa Safe Spaces Act? Hindi. Mag-sorry ka, Libayan. Di ba sabi mo, pag pinapoint out, magsusorry ka? Ayan, pinoint out na ni Fiscal EJ. So, mag-sorry ka. Tsaka sinabi ni Libayan, i-content nyo, sasagot siya. Di ba? Sabi ni Libayan yun? Hanapin nga natin dito. After niya mag-content, sabi niya, i-content nyo. rin verbatim yung ginawa mo. Tsaka yung mga ibang vloggers. Binurek ako ng isang kabatas natin dyan. Pinakita niya. Sabi niya, basta ako, ang masasabi ko lang, kailangan reviewin yung mga cases niya na may child and minor. Ikaw din. Sabi ko sa inyo, pag mali ako, nagsusorry ako, at kinokorek yung mga tao, yung mga mali kong sinabi. Sinasabi ko ba dun sa mga taong nagkokorek sa akin, ikaw din, nagkakamali? Hindi, di ba? Uy, teka, parang ano ko nun ah. Parang kinorek ka nun, hindi ka pumayade. Mamaya, tingnan natin yun. Ba? Ay, oo nga, mali ako, sorry. Tama ka pala. Hindi ko sinasabi na ikaw din. Yan, maraming salamat mga kabatas natin. At syempre, may sinabi siya dito eh. Kailangan reviewin yung mga cases sabi niya, i-content nyo, magsusorry ulit siya. Bakit? Dahil dito, hindi rin verbatim yung ginawa mo. So anyway, eto may papakita ko sa inyo ha. Kung gaano ka bobo itong si Libayan. Ito, i-debunk mo, Bantot. I-debunk mo to, Bantot. Sabi niya, ito, panggang namin natin. Nagtawag ka pa ng IDP. Ito dapat itawag mo, Boy Bantot. Panggang mo to ha. Naman, isipin mo ito. Kunwari, di ba? Meron kang anak. Tapos yung Kunwari, meron kang anak. Meron talaga siyang anak at babae. Tandaan nyo, sa dinami-dami ng example mo, yung anak pa ni Fiscal EJ, tuloy. anak mo, isasama ng boyfriend niya. Yung anak mo, isasabi ng Mag-beach boyfriend niya. sila. Okay? Tapos ngayon, ang gagawin nung boyfriend ng anak mo, sasabihin niya sa'yo, Fabri, ito, papayag ako na ako yung gagastos lahat ng mga gagastusin ng iyong anak. Basta gawa ka ng waiver na hindi ka magsasampa ng kasong physical injuries o panggagahasa kapag nagahasa o nasaktan yung anak mo. Tignan nyo. Dito nang dadamay ng pamilya si Libayan. Hindi ba? IDP! Bantot, tawag IDP. Di ba nang dadamay ng anak dito si Libayan at anak ni Fiscal? Kapag ni-rape, okay lang, basta gawa waiver. Ganon kabobo itong abogadong ito. Damay anak, tapos ginawa lang profile picture yung anak mo, iyak ka ng iyak. Ha? Ngayon, masisisi mo ba yung mga bumabanat sa'yo patungkol sa anak mo? Hindi, kasi bastos ka kasing abogado. Pag pumunta kami doon sa beach. Tama ba yon, Fabri? Tama ba yan? Tama ba yan, Balurog? Tama ba yan? Di ba kabastusan yan? Bastos ka kasing abogado. Bobo ka na, tanga ka na, bastos ka pa. Di ba? Bantot, kaya mo? Hindi mo kaya. Nag-iisa to, strong lang malakas. Magtulong-tulong pa kayo mga tae, magpatong-patong pa kayo, ilagay nyo sa tuktok si Libayan, gawin yung dekorasyon ng tae. Ha? Tama ba yon, Fabri? Tama ba yun, Fabri? Sa tingin mo, tama ba yun? Tingnan natin. Tama ba yon, Fabri? Ha? Tama ba yon, Fabri? May papakita pa ako sa inyo isa. May papakita pa ako sa inyong isa. Tignan nyo ito. Kung tama ba ito. Tingnan pa natin. Pakinggan nyo kabastusan ni Libayan. At ito ang sinasabi ko sa inyo. Otherwise, sexual predators like petitioner will be justified or even unwittingly tempted by the law to view her as fair game and vulnerable prey. Yan ang ginagawa nyo, Meloyap at saka Estelastico. You are subjecting our children. You are subjecting our children. Sabi niya, tungkol sa akin. At saka kay Ma'am Ecclesiastico, sinasubject daw namin yung mga kabataan, yung mga bata na To sexual predators. sa mga sexual predator. Sinasubject daw namin yung mga bata. Kayo Melia pa si Estelastico. Sabi niya. Tuloy. And you are making them apparent Making them apparent with your lies with your lies. as fair game and vulnerable prey. Ginagawa raw namin fair game at vulnerable prey yung mga bata. Sasamaan yung mga tao. Ang sasama daw namin mga tao. Pinakita ko na po ito doon sa piskal. Sabi sa akin ng piskal, ang taas daw ng penalty niyan. Ay, di ba bastos ito? Pag bibintangan mo itong poging to, bawal nga sa akin magpasok ng minor sa motel. Sa inyo lang ang pwede. Sa Ampalegang, hindi bawal. Ay, sa amin bawal. Sa inyo mga kabatas, hindi bawal. Ganyan kayo kabastos. Di ba yan? Kaya nga hindi ka makagawa ng action laban sa akin eh. Kasi alam mo sa sarili mo, Libayan, bastos kang abogado. Magtulong pa kayo ni Bantot.
Oh, sino ngayon ang dapat ma-disbar? Alam mo, kapag ito sinampa ko for disbarments, ay naku, Libayan. Attorney Libayan, isang bobong abogado. Yan, ikaw yun. Kay Fiscal EJ, kinontent niya, walang manis. Walang sarcasm. Sinagot niya si scrutiny, diretso, at hindi niya kailangan i-research yon kasi si scrutiny ang sinasagot niya, hindi kayo, bobo. Gets? Gets? Siyempre, kabatas hindi. Ano, kaya pa? Sabi sa'yo, naganda ba kayo ng chicharon? Suka na lang ang kulang. So, ayun lang mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Ingat po tayo. Ingat po. Ang panayagang, strong na malakas.